will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap na napakagandang video nito. Napakagandang marker, hindi nga lang ito marker, kundi sa palagay ko ay gateway or portal to the chamber full of treasures. Bago natin ito tatalakayin, subscribe niyo muna ang channel at sa mga avid followers. Shout out tayo. Alright, shout out tayo kay Intensity, kay Glenn Mario, shout out kay Angelito Capistrano, kay user UH2, Tating Nali Mansalay, Bonifacio Manuel, user JN5, Angkol Makasi Vlog, Alexander Hubay, shout out kay Hyacinth Optimia, Edwin Bizek, kay Elben Famaran, Juntok, Cirilo Jaom, Robert Cabunilas, Rodel Carduna, Obligado, Tito Asas, Jujima Erinio, Barbers. Lastly, shout out kina Antonito Bangkale, Desiderio Lamsin, Danny Flores, Witchy Stars, Arcadio Angkon at kay Aris Albay at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. At narito ang na-discover nila Katiats na sa palagay nila ay portal or gateway entrance to the chamber or treasure tunnel. Okay, so atin muna panoorin ito bago natin bigyan ng analysis. Okay mga Katiats, ang nakitang ito na marker or pintuan or entrance to a secret passage, cave, tunnel, or tinatawag natin na chamber for treasures ay merong dalawang possibilities. It can be a natural crack or it can be a man-made sealed portal. Okay? Ngayon, paano ba natin kikilatisin kung ito'y natural or man-made? Ngayon, ang una natin gawin ay ikutin natin ang bato na ito kasi napakalaking bato ito. Malaki pa ito sa bahay kubo. At tingnan natin kung may kapareho doon sa likod na ganito, na straight cut, na biyak. At sa mga nakapaligid pa na ibang bato, tingnan din natin. Kapag merong ganyan, ibig sabihin ang ganyang klaseng mga tipak or biyak na napaka-straight, ito parang nilagari talaga, ay natural yan. Kapag merong mga kapareho sa unahan at sa iba pang mga bato na nakapalibot, kapag may ganyan na mga straight cut, ibig sabihin ganyan ang karakter or karakteristik ng mga bato na yan. Pero kapag wala kayong nakitang kapareho niya, ibig sabihin original, authentic, legit, man-made doorway ito or entrance. At nilagay ang sadya diyan para gawing itong seal or silyo para hindi mapasok. Ngayon meron akong illustration dito, ito. Pwedeng ganito yan. Na kapag natanggal nyo ito isa, dalawa, kapag natanggal nyo yan, ay pwedeng dadaan dyan ang tao, di ba? Pwedeng makapasok dyan sa loob at pwedeng sa banda rito ay pwedeng merong butas yan na makapasok ang tao at ito na yung loob niya. Ito. Merong siyang napakalaging hollow chamber na punong-puno ng assorted treasures katulad ng jewelries, kitchen utensils na mga gold, silver, coins, gold coins, silver coins, ancient coins, at mga gold bars na rin. Ganyan ang mga inimbak sa mga secret chamber.
Kaya para malaman kung meron talagang laman ito, ay isa-isahin ninyo pagkuha ito. Itong una, ito ang nagsasabi na man-made ito. Kasi kung crack yan, ayan no, tingnan nyo, kung crack ito, dapat ganito ang crack niyang sa baba na bato. Ngayon, itong sa itaas ay dapat ganito din ang kanyang hiwa or kanyang crack. Mag-fit sila, puzzle sila itong ganito. Pero ang nangyari, iba ang itsura ng sa itaas, di ba? Yan, nakaganyan, no? Nasaan na yung, itong dito? Yan. Ito na portion na wala. So, ibig sabihin, sa palagay ko ay sadyang nilagayan dyan as a barrier or seal to a secret entrance, portal, gateway, or doorway to going to a secret chamber. Kasi napakalaking bato ito. Napakalaki niyan. Pwede nga talaga silang gagawa dyan ng chamber. Ngayon, mayroon pang isang marker dito. Ito, nagaganyan ang cut niyan. Ganyan, no? And then dito nakaganon din siya. So ito ang malalim na hiwa, which is may guhit pa diyan, no? And then may dot. At yan ay nakaturo diyan. Kaya meron na siyang supporting marker na man-made talaga siya at meron siyang itinago. Kaya napakaswerte. Parang nanalo din kayo mga ka-TH diyan ng 698 million pesos noong napanalunan a while ago ng isa sa mga kababayan natin na Pinoy na tumaya sa 655 Lotto. Kaya ganito rin ang mangyari sa inyo. Kapag napasok nyo yan, ay tibang-tiba talaga. Napakaganda na niyan. Dito ko nga kasi yan nakita na ito kulang ang kanyang parte para sabihin natin na crack siya. Kasi kung crack, dapat itong sa itaas ay ganito rin ang crack niya. Dito ay mayroon pang dinagdag, para hindi talaga magalaw yung bato, para sisikip. Nilagyan ng ito, ng lock. Kaya sa palagay ko tama ang hinala nyo na yan ay portal or gateway or doorway na silyado. Ngayon, para lang mapasok yan, para mapasok nyo, ay gagawa talaga kayo ng paraan paano nyo tibag-tibagin yan ng paisa-isa. So ito, tibagin nyo muna dito, hatiin nyo ng maliliit na parte. Barinahin nyo muna, barinahin nyo yan, isa, dalawa, ganyan, barina. And then biyakin nyo using yung wedge na ganyan na sisil, na silsil, na chisil. Yung malaki ito na dito, maliit yung dulo, para mabibiyak talaga yung bato. So nilagay nyo yan dyan, tinatawag yan sa amin na thumbtacks kasi maiiksi siya. So yan, lagyan nyo ng mga thumbtacks yan. And pagpukpok nyo, mabiyak yan. And then dito naman kayo, babarinahin nyo yan. Hindi yan pwedeng hindi barinahin. Barinahin nyo, lalim na mga 3 to 4 inches bago nyo lagyan ng thumbtacks ng silsil. Dapat nakalinya or hilira yung inyong mga silsil or thumbtacks. So kung magpagawa kayo, ganyan ang itsura niyan, tapered, matulis, and din palaki ng palaki sa ibabaw, sa parting itaas, para magmistula siyang axe or hatsa or palakol. Na yung palakol, di ba, nagaganyan yan? Ito yung kanyang handle. Kaya yung kahoy nabibiyak dahil sa wedge shape siya, yung letter B siya. Kaya ganyan din ang pangbiyak ng bato, dapat wedge ang itsura. Okay, so after dyan, dito naman kayo, babarina dito hanggang sa maubos nyo pagbiyak yan at saka nyo pasukin. Pasukin nyo kung ano man ang nandyan na itinago sa loob.
Talagang ano yan, ay mga katiyets, oh, klarong-klaro yan, oh, dito. Nilagay lang yan dyan. Ito, oh, nakaganyan yan. Dapat itong sa baba ay nakaganito rin yan, nakaganyan. Hindi sila magkaakma, hindi sila akma, hindi tugma. Ganon din dito, magkaiba sila ng itsura nitong narito. Kaya nilagay lang yan dyan. Hindi yan nature. Kaya maganda, tanggalin nyo talaga yan. At malalaman natin kung ano ang nasa loob. Ngayon, kung meron kayong kaibigan dyan na merong kahit mga pendulum lamang, ang pendulum kasi makapag-swing yan sa direksyon ng deposito. Kaya kung dyan mag-swing ang pendulum sa bato na yan, papunta dyan sa pintuan dito, kung dyan mag-swing ang pendulum, ibig sabihin merong laman talaga dyan. Ngayon, kung meron kayong kaibigan na merong scanner or thermal scanner katulad ng Proton LB16 na Proton Asoba, makapag-scan kasi yun ng thermal, ibig sabihin ng temperatura, at makikita kung merong anomalya ang bato na yan. Kasi ibang temperature ng chamber saka solid rock. Kaya nga lang, kukunti lang ang merong Proton 16, LB16 or tinatawag yan na Asoba LB16 na scanner. Kukunti lang meron yan, kaya mahirapan kayo niyan. Kaya magkasya na lang muna kayo sa pendulum. Okay? Kapag nag-swing ang pendulum dyan, ako kahit walang pendulum, kahit walang gamit, ay tanggalin ko talaga yung mga nakaharang na bato dyan. Kasi nakikita naman natin na hindi siya natural sa palibot. Kung sa unahan may bato na malaki na ganyan, tapos may ganyan din na hiwa, so ibig sabihin na karakter ng bato na yan, karakteristik ng mga bato na yan, na magkabiyak siya ng ganyan. Pero bihira lang sa Pilipinas ang ganyan na mga klaseng bato na nabibiyak ng straight. Bihirang-bihira yan. Sa ibang bansa, mayroong mga ganyan. Pero sa atin, kasi nandito yung Yamashita Treasures, kaya maghinala kagad tayo na ito nga'y takip sa doorway. Okay, kaya good luck sa inyong mga katiyats. Sana patnubayan kayo ng buong may kapal. Paalam at ingat kayo sa inyong proyekto. Until our next episode, see you!